Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako mga kababayan, it's getting worse po dito sa nangyayari sa taong ito mga kababayan. Ako, hindi ko maintindihan kung naiinis ako rito, naaawa ako eh. Ipakilala ho natin mga kababayan, mga kanalays. Umiyok pa ako Dating miyembro ho ng Dabay Cards. Dating miyembro, host ho ng kilalang sikat na noontime show na Itbulaga. Walang iba. Ipakilala ho natin. Mr. Anjo Iliana. Palakpakan. Akala ko tapos na issue sa taong ito. Hindi pa pala. May mga buntot at karugtong pa. At parang it's getting worse po. Kasi nga mga kababayan, mga kanalays, ay mukhang may kutob ho si Mr. Anjo Iliana after ho ng ginawang pahayag. At kung i-analyze ho ang pahayag ho ni Mr. Ryan Agoncillo na kung saan ay may gagawing hakbang ang Itbulaga laban ho dito kay Mr. Anjo Iliana. Mukhang nakatunog, mukhang may nakapagsabi kay Mr. Anjo Iliana na talagang tutuluyan ho siya ng Itbulaga or na Tito Vic and Joey, mga kababayan. Actually, binabanatan niya lang si Tito Sen At nabanatan niya rin si Bossing Vic, Alan Kay, Jose Manalo. Sino pa? Joey De Leon, hindi niya naman niya binanatan. Pero, pag sinabi kasing Itbulaga at sinabi niya may sindikato, parang binanatan mo na rin si Henyo Master Joey De Leon doon. Kasi pag sinabing Itbulaga, TBJ yun. Sabi nga nila, pag ang Itbulaga ay TBJ, TBJ is Itbulaga. Alala ko tuloy nung binabanggit ko yan ng mga nakaraang taon. Ito mga kababayan, si Anjo Iliana mukhang nakatunog na didemanda or ididiin ho siya ng Itbulaga. At kung hindi raw siya patatawarin at ididiin siya sa kaso, meron hong ginawang pagbabanta itong si Anjo Iliana. Naku po, naloko na. Pakinggan ho natin mga kababayan. Good morning. It's another gloomy, Good morning din. but it's Tuesday. May mga bubulong-bulong sa akin na talagang gusto daw akong diinan dito sa ikakaso sa akin ng Tito Vic and Joey. Ayan Confirm ho sa kanya, meron hong nag-relay or may nagbibigay ho ng tip sa kanya. Talagang tutuluyan ho siya ng Tito Vic and Joey. Na rin nagbanggit, Tito Vic and Joey. So kasama si Henyo Master Joey De Leon. Mukhang didiinan daw ho talaga siya. Didiinan ka dahil sa mga sinabi mo. Tuloy natin. Ay, ako pa humingi ng pasensya sa kanila. Hanggang ngayon, humingi ako ng pasensya. Kung pwede, magkapatawaran. Yan naman ang turo sa mga pinupuntahan yung misa. Sa katunayan, sino ba to? Si Father Mataba, yung nila. Ginagamit ho ni Mr. Anjo Iliana ang simbahan para makonsensya itong Tito Vic and Joey. Tama naman yung sinasabi niya, no? Yun ang utos patawarin mo ang iyong kapwa. Pero may utos din na huwag ka manira. Di ba? May hindi lang utos, huwag ka manira. Anjo Iliana. Tuloy natin. Priest. Ako pa yung humingi ng dispensa, humingi ako ng kapatawaran. Pero ang nakarating sa akin, hindi, babakbakan daw ako. Nako. Ididiin ako. Ewan ko hanggang saan yung kaso ko. Gusto nila ikulong pang habang buhay. Hindi ko alam.
ayoko sana nito. Kaya, again, nakikiusap ako sa management, kay Tito Vic and Joey. Mm. Kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo, Nako. at pag ako ay minaliit nyo, Ano daw? Parang may mali kapag ako inaway nyo. Di ba, ito ng away, saan nagsimula? Sabi ko nga, kung gusto mong i-criticize si Tito Sense about politics, no problem. Di ba? Meron tayong tinatawag ho na sariling pamamahayag, especially ho mismo sa trabaho ni Tito Sense kasi nasa politika siya. Pwede mo siya i-criticize. Pero, ang ginagawa mo kasi, hindi mo naman siya kinriticize eh. Siniraan mo siya eh, binablackmail mo. At may mga ine-expose ka na mga alam mo sa kanya kuno. Na wala namang kinalaman yun sa kanyang trabaho. Ang binabanggit mo pinagmamalaki mo, marami kang alam kasi 20 taong ka sa Itbulaga. Tuloy natin. dahil wala naman akong pera, kayo marami kayong abogado, marami kayong koneksyon. SP speaker nga yan si Tito Sen eh. Okay, ba't di mo naisip yan bago mo sira-siraan si Tito Sen? Ayos pala yan, sisiraan mo. Tapos pag itidimanda ka, sabi yung patawarin ka kasi yun ang turo sa misa. Matindi, ano? Tuloy natin. Ang daming connection yan. Lalaban na ako. Di lumabang ka. Sinabi ko naman sa inyo, ang panlaban ko, bibig ko lang. Ano bang laban? Ano bang ibig sabihin? Sasagot ka doon sa ididemanda? Wala kang magagawa. No choice ka doon. Kasi pag hindi mo sinagot yun, mabababaan ka ng warrant. Yun, kumbaga sa, no choice ka, wala kang magagawa. Parang bill ng kuryente at tubig, wala kang magagawa, no choice ka, kailangan mong bayaran kasi pag di binayaran, puputulong ka eh. Parang ganun yun. Tuloy natin. Kaya nakikiusap ako, wag na tayong dumating sa punto na ilalabas ko ang mga bomba ko na makakasira sa pamilya nyo. Nako po. Kasi we are talking about immorality inside Itbulaga. Ang problema ho rito mga kababayan, ang satsat siya ng satsat sa Itbulaga, satsat siya ng satsat sa Tito Vic and Joey, wala naman siyang naririnig galing doon sa mga yon papunta sa kanya. Wala siyang naririnig eh. Oo, mas nakakatakot yun kasi iba mag-isip yun. Idadaan ka siya legal. Tapos siya dakdak ng dakdak. Pero yung mga yun, wala naman sinasabi laban sa kanya. Dadaan siya sa legal. Yun ang gagawin. Tuloy natin. Alang yung sabi ng immorality, yung may asawa na, tapos pumapatol pa sa may asawa na. Di ba? Matindi yun. Matindi. Ano ba yan? Bakit ba parang apektado ka sa mga ginagawa? Ibig mo sabihin yan ang gagamitin mo para hindi nila ituloy ang demanda ng Itbulaga laban sa'yo? Dahil kaya ka naman ididemanda kung ano-ano sinabi mo sa Itbulaga kaysa may sindikato dun sa loob. Ibig mo sabihin mo, Itbulaga may sindikato. Alam mo ba ginagawa ng mga sindikato? Nagbebenta ng kung ano, mga illegal ang gawain. Diba? Ba't para sa'yo may sindikato sa loob? Parang patutunayan yun. Sa korte. Sige nga. May sindikato sa loob. Tuloy natin. Yun. At kay Leo Martinez na pinagtatawanan ako na bluff daw. Alam mo, dalawang klase yung bluff, Leo Martinez. Pare, Leo Martinez, si Don, ewan ko anong pangalan niya doon.
Eh, kung nagsabi nun, di ba, binablap mo lang si Tito Sen. Di ba nasabi mo, binablap mo lang si Tito Sen. Tuloy natin. Maik Manaog yata. Si Congressman Manik Manaog. Dalawang klase ang bluff. Yung bluff, binabluff mo, tinatakot mo, pero wala namang bala yung baril mo. Yung isang bluff, ay bluff na may live bullets. So, nung sinasabi ko nagbabluff lang ako, ang pinapalabas ko noon na tumigil na silang ka-atake sa akin at pinalabas ko lang na bluff yon yung sinabi ko. Pero, ang tanong, yung bluff kong bang yun, wala naman kasinungalingan lang ba? O yung bluff na yon totoo? Ika nga may bala sa loob na live. Anyway, ang kaya ko humihingi ngayon ng sa Itbulaga, mag-isip kayo mabuti kasi hindi naman So, lumalabas, parang humihingi, kasi yung sinasabi mong bluff, totoo. Parang ganun yung sinasabi mo. Ibig sabihin, ba't ka humingi ng tawad kung totoo yung mga sinasabi mo? Ano hinihingi mo? Ano laman ang paghingi mo ng tawad kung alam mo sa sarili mo na totoo ang mga sinasabi mo? Humihingi ka lang ng tawad? Ano? Humihingi ka ng tawad para hindi ka demanda? Pero pinalalabas mo, totoo ang mga sinasabi mo, gano'n? Ang gulo mo. Dapat kausap mo, DDS, tanga eh. Tuloy natin. lahat mabait na tao. Hindi lahat kayo malinis. Kaya kung ako ididiin nyo, ay mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Ay, wow. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, mga sawa, mga bawang na paputok, malalakas. And we're talking about immorality. That's a crime. That's a crime yung may asawa yung tao tapos aaswangin nyo. Yun sana ang ayaw kong ilabas. Yung mga nilabas kong to, yung huli, wala yun. Kwentuhan lang yun. Pero kung gusto niyo talaga ng away, ako'y nakikiusap sa inyo, humingi ako ng tawad, ayaw niyo akong patawarin, parang wala kayong puso, galit lang ang meron sa inyo, walang puso, pag Sila Tito Sen yung walang puso. Kaya ka lang naman ididemanda yung mga yan para makakuha ng hustisya sa'yo. Makuha nila hustisya nila. Ikaw yung naninira, ikaw yung kung ano ng mga sinasabi, tapos sila yung walang puso. Ikaw, mataba puso mo, ganun. Anong klaseng paghingi ng tawad to nananakot pa? pumunta tayo sa puntong yon, marami po ang masasaktan, maraming pamilya ang masasaktan, at hindi malayo marami maghihiwalay. Alam ko yan eh. Sino ba tinutukoy mo? Sila Tito. Yan bang yan, maghihiwalay pa ba? Ibig sabihin si Tito Sen, tsaka yung kanyang may bahay na si Ma'am Helen Gamboa, maghihiwalay pa? Grabe. Ano ba yan? Ibig sabihin sa inyo Master Joey Dilo, pati asawa, maghihiwalay pa ba yan? Vic Soto, Bossing Vic, tsaka si Pauline Luna. Pwede pa yan. Tayo ka lang. Tayo natin. Diyan ako, nakikita ko eh. Kaya, kung ready na kayo na makipagbate, salamat. Kung hindi kayo ready makipagbate at makipag-away lang, ay ang dami ko po ditong i-reveal na mga nangyayari dyan na immoral. Immoral. Kaya, patawarin nyo na lang at mananahimik na lang ako. Yun ang pinakamaganda.
At sa Itbulaga, inuulit ko, magpapasko na. Ay patawarin nyo na lang ako. O kung hindi, magkakagulo. Kaya sa management ng Itbulaga, kung willing kayo na ma-reveal ang lahat ng kalokohan nandyan sa Itbulaga, ay nako, ewan ko kung paano nyo i-handle yun. Wawa naman itong taon to, no? Nangyari dito sa taon to? Ano nangyari dito kay, kay Anjo Iliana? Siya nagsimula na kung ano-anong kalokohan, kasinungalingan, kaimbentuhan, kachismisan, paninira doon sa kampo ng Itbulaga, Tito Vic and Joey. Tapos gagawa lang ng hakbang para makuha nila ang kanilang hustisya. Kasi kung totoo lahat ng sinasabi mo at sinasabi mo ay hindi kasinungalingan yan, totoo. Di patunayan mo sa korte. Patunayan mong hindi kasinungalingan yan. Di ba? Kasi magdidemanda sila eh. Feeling nila, sinisiraan mo sila. Kung totoo sinasabi, patunayan mo sa korte. Ganoon lang naman yun. Oh. Tapos pag di ka pinatawad, tinuloy yung demanda sa'yo. Malasawa ang pasasabugin mo. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.